Hi guys! Today, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng homemade crispy french fries and homemade crispy potato chips. So, ang ingredients natin ay potatoes, kung gano'ng kadami yung gusto nyo. Tapos, salt, cooking oil, tapos paper towel kasi kailangan natin siya mamayang ipat-dry. Uunahin natin yung sa french fries. Guys, tapos na natin siyang slice. Ito na siya. Nilipat ko na din siya sa mas malaking lalagyanan. And ngayon, lalagyan na natin siya ng malamig na water. Kailangan natin siyang ibabad for 20 minutes. 20 minutes later. Next step natin, after natin dun sa cold water, kailangan i-rinse nyo to. Kaya naka-strainer ako kasi ni-rinse ko to hanggang sa maging clear na yung water na lumalabas para matanggal yung starch or something. Yun kasi yung lumabas no ni-research ko. Tapos, ngayon, ipapat-dry natin siya. Kasi hindi pwedeng merong water mamaya kapag finry natin. Kasi nagkakalsikan siya, everything. So, ipapat-dry natin siya. Medyo maano nga lang siya sa tissue paper, pero so, after mo siyang ipat-dry, ilalagay natin siya sa freezer for 30 minutes to 1 hour. Or kung gusto nyo, kung may time kayo, pwede naman na overnight. Kaya lang, syempre, gusto natin na merienda. So, yung medyo mabilis-bilis. Pero, magkukuha nyo kasi yung crispiness kapag ginawa nyo yung step na yun. 1 hour later. Guys, ayan, naka 1 hour na tong ating fries. So, mag-iinit na tayo ng mantika. Kailangan i-deep fry mo siya. Maliit lang yung ginamit ko para mas tipid siya sa mantika. Kasi kapag malaki yung pan na ginamit mo, syempre, mas madaming mantika yung kailangan mong gamitin. Kailangan mainit na yung pan mo para hindi siya masyadong magpipit namin. Yan, umuusok na siya. Saan ko lang ng konti. Tapos guys, huwag kayo matatakot sa talsikan ng mantika. Kailangan ibaba niyo siya. Huwag mataas yung paglalagay niyo. Kasi lalo siyang tatalsik. Gagawin natin is yung dalawang beses natin siyang ipa-fry. Ayan no, kapag ano kasi siya, galing sa freezer, hindi siya matalsik. Kaya tingnan nyo. Huwag nyo masyado munang lulubuin. Konti lang kasi mamaya gagawin natin is iiwan muna natin siya hanggang sa medyo mawala yung init niya. Kasi di ba sobrang init niya kasi nga pinry siya. Mga 10 minutes natin siyang iwan. Tapos at saka ulit natin siya ipa-fry para maging crispy. Kapag ganito kasi, kapag kasi dinare-diretso mo siya ng fry, talagang mag-golden brown agad yung labas niya. Pero yung loob, hindi pa naman siya yung luto. Kaya ipapahinga mo siya. A few moments later. I-fry na natin yung french fries. Kasi
seasoning, hindi ko na siya lalagyan ng salt kasi ang gagamitin ko is cheese powder kasi ito yung gusto ng sister ko. And kaya yung fries is talaga niluto ko kasi gusto ng sister ko, lutong-luto yung fries. Ayaw niya yung medyo maputla. Lalagay lang natin dito para ma-shape natin siya. Clean naman tong table. You can use kahit anong flavoring. Kung gusto niya ng barbecue, gusto niya ng asin lang, pwede naman. Ang crispy! Ito na yung rice. Crispy talaga siya. Now, for the potato chips, guys, kung meron kayong cheese grater, meron dun sa gitna yung pang-slice talaga. Yun yung gamitin nyo para dito. Kami wala kasi hindi ko makita, so ito na lang yung gagamitin ko, yung peeler. Pero, be careful sa paggamit nito kasi medyo delikado. Ito na siya guys, kapag na-slice na. And same as yung sa fries kanina, lalagyan din natin siya ng cold water. Tapos, ibabad natin siya for 30 minutes din. Twenty minutes later. So, ang next step natin after the cold water is kailangan din natin siyang i-rinse, parang yung fries kanina. Tapos, after natin siyang i-rinse, kailangan din natin siyang i-pat dry. Kailangan talaga yon. Actually, same lang ng steps ang fries and tong potato chips. It's just that ito kasi mas mabilis siyang maluto and syempre magkaiba sila ng slice. Ito mas mabilis maluto kasi mas manipis siya. So, mas careful ka dapat dito. Guys, hindi naman talaga kailangan na ganito siya gawin kapag lulutuin. It's just that kapag ganito kasing steps, ma-assure na yung potatoes nyo maganda yung magiging resulta. Ito kasi yung kadalasang ginagawa nila sa mga restaurant para crispy siya. Kung gusto nyo ng quick and easy na paggawa ng fries or ng potato chips, madali lang naman talaga after nyo i-slice, i-fry nyo na agad siya. Pwede din naman ganon. Kaya lang kasi kapag ganon, may tendency na mag-golden brown agad yung potatoes na hindi pa siya crispy. Kasi nga, hindi mo siya prepare ng ganito. Sabi nga nila sa pagluluto daw, kailangan talaga ng patience. Kasi meron namang mga easy way like yung mga instant. Pero kung gusto mo talaga ng masarap and yung may mga gusto kang ma-achieve, ayan, talagang kailangan mo maging patient. Okay, now na na-pat dry na natin siya, ilalagay din natin siya sa freezer for 30 minutes to an hour, katulad ng fries kanina. A few moments later. Ito na yung potato chips natin and katulad nung sa fries kanina, i-deep fry din natin siya. Tapos, hayaan natin siyang lumamig, tapos i-refry din natin siya.
Again, make sure na mainit yung oil nyo. With this one, sobrang bilis lang niya na mag-brown. So, kunin nyo ng mga 40 seconds siguro to 1 minute. Okay na yun. Especially kung maninipis talaga sila. And huwag nyo dadamihan yung lagay kasi magdidikit-dikit sila. A few moments later. Ngayon, i-fry na natin ang ating potato chips. So, ito siya. Sobrang konti lang ng potato chips na nagawa ko kasi isang potato lang siya. Yung fries, yung dalawa yung ginamit ko. And then, make sure na mainit na yung mantika. Kunin agad natin kasi nga sobrang nipis niya. And na-fry naman na natin siya kanina. So, natuto akong gumawa nito kasi mahilig ako sa chips noon. Tapos yung mama ko kasi ayaw niya nagchichirya. So, gumawa siya ng ganito. Dito sa potato chips, ang gusto lang ni ate is salt. So, lalagyan lang natin siya ng konting salt. So, ito na ang ating finished product, ang ating French fries and potato chips. I hope you guys like this video. If you did, don't forget to like this video and subscribe. Comment down below kung ano yung gusto nyo makita sa susunod na video. And bye! Panda out!